Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Isang mapagpalayang araw po sa ating lahat, mga kaibigan. Ito po ang Kawal ng Demokrasya, Waldy Carbonell. Mga kaibigan, nabalitaan ko po na hinahamon ng debate ni Marcoleta si dating Chief Justice Antonio Carpio. Abay, unang-una, bilang isang journalist, ang tingin ko po hindi pantay ang labanan. Sapagkat kapwa sila abogado pero isa Chief Justice, dating Chief Justice. Itong kalaban, abogado rin, pero ika nga parang row 4. Kumbaga kay Duterte, parang pasang-awa na ito, nandun siya sa mga 76% siguro. At hindi lang yan, hinamon niya rin ang UP professor na si Mr. J. Batumbakal. Bago po niya hinamon niya mga yan, hinamon ko muna siya ng public debate dyan po sa Plaza Miranda. Ang sabi sa akin ng political pundit na si Ronald Llamas, sabi niya, ang daya mo naman. Hinamon mo si Marcoleta sa public debate sa Plaza Miranda, sa plaza. Pareho Escudero, hindi yan sisipot. Unang-una, sanay ka, street parliamentarian ka. Pangalawa, talaga namang champion debater ka nung araw sa Far Eastern University. Pangatlo, sa topic ng West Philippine Sea ay atin at ikaw ay affirmative, si Marcoleta ay negative, hindi lalaban niya kasi baka batuhin siya ron ng bulok na itlog o kaya bulok na kamatis. Sapagkat kinakailangan mag-react ang mga Pilipino laban sa mga tumutilisa sa ating mga tagapagtanggol ng ating bansa. Meron na nga tayong Tariela na tatanggol, karamihan ay duwag. Ngayon, ang tatapang ng mga senador na ilan, ang tatapang ng ilang komentarista at mga Davao Duterte Death Squad ba to? Ito mga DDS shit. Abay, ang tatapang laban sa Pilipino, laban kay Tariela. Ang nakakampihan dito ay inchik, pero hindi po ako naniniwala na lahat ng kumakampi sa inchik ay kumakampi sila dahil sa sila na bayaran. Kumakampi po sila riyan, una, sapagkat kakampi ni Duterte ang China. Sapagkat kakampi ng China ang mga malalaking negosyante dito po sa bansa natin. Inuulit po natin, iba po itong China na komunista, yan sa mainland China. Iba rin yung mga inchik na matagal na po rito, lumaki na rito, nagka-negosyo na, naging bilyonaryo na, tanggap na natin na kanilang mga building, kanilang mga bangko, kanilang mga pabrika, at ang Pilipino ay laborer, Indo, dyan po sa Shoemart, abay, bawal po ang mag-strike dyan, bawal ang mag-protesta, bawal ang mag-rally, sapagkat pinagbabawal ng Iglesia ni Cristo ang mga manggagawang Pilipino na sasali sa mga kilos protesta. Dapat ang kinakaibigan lamang ng malalaking negosyante ay ang kanilang amo na si Eduardo Manalo. Kaya po, mahal na mahal nila si Manalo sapagkat pag sinabi nila ni Manalo, okay, tanggapin mo itong mga trabahante, mga Iglesia ni Cristo ito, bawal mag-rally, susunod sa akin nga pag sinabi kong wala kayong dapat ipag-rally, wag ipag-strike, wag kayo mag-strike, susunod lahat sa akin yan, sapagkat sila ay Iglesia ni Cristo. Ganyan din po siguro itong si Marcoleta, pinagsabihan, nako, wag kang lalaban ng debate dyan kay Waldy Carbonell, ilalampaso ka niya. Abay,
Ako naman ay magaling, sabi niya siguro na makipagdebate tungkol sa relihiyon at tungkol dyan sa mga ibang pilosopong pananalita. Anyway, hindi po matutuloy pihado ang aming debate ni Marcoleta. Sana ini-schedule ko po yan ngayong March 3 sa Plaza Miranda. Hindi ko na po itutuloy ang pag-apply ko ng permit to stage a debate dyan po sa harap ng Quiapo Church. Unang-una, 3 relihiyon ang mga kalaban ko pagka nilabanan ko mga inchik. Nandyan unang-una ay Seminay o yung Kingdom of Jesus Christ. Pangalawa ay si Joel is Lying, JIL. Pangatlo ay Iglesia ni Cristo sa pamamagitan ni Marcoleta. Hindi po tayo natatakot sa mga relihiyon na yan. Ilalampas ko yan. Alam ko maraming siga-siga, maraming hinahire na killer ang Iglesia ni Cristo. Hindi po tayo natatakot sa kanila. Ang nagsabi po sa akin, hindi papayag si Marcoleta sapagkat takot si Marcoleta kay Carbonell. Okay, the debate is off and I am happy. Tama lamang po yun sapagkat parang mali napapayagan ko makipagdebate sa akin ang senador tungkol sa kabutihan ng Pilipinas laban sa Pilipino. Abay, hindi ko bibigyan ng pagkakataon ng magdebate kami. Susungangain ko agad dyan. Pagtatanggol mo yung chick sa harapan ko, sampal abutin mo. I-share nyo po itong episode na ito, itong video na ito, para makaabot po sa kanya. Tama lamang na hindi matuloy ang debate natin. Hindi ako naniniwala na sinasabi ni Sara Duterte, huwag kayong makinig dyan kay Carbonell. 122,000 lamang ang kanyang subscribers. Baliwala yan. Sila Ivana Alawi, 1.2 million. Sila ganito, ganyan, 1 million. Hindi po tayo nagigitla sa ganyan. Katunayan, kahit na 122,000 lang ang aking po subscribers, abay, pag yan, 120,000 na yan, ang 10% niyan ay mag-imbita pa ng 2 na subscriber, abay, magiging 500,000 po tayo in no time at all. Tama-tama po sa Kongreso, magkakaroon ng Kongreso ang Kawal ng Demokrasya Movement Incorporated sa May 11, 2026. Dalawa po pinagpipilian namin conforme po sa budget sapagkat wala naman po tayong politiko na o partido na tinutulak. Ano lang po ito, kanya-kanya pong kontribusyon among the members. Yung mga miyembro po natin wala na isang korap. Andyan ang isang ginagalang, pinagpipiraganang literary writer ng pangalan ay Tomas Agurto ng Hagonoy, Bulacan. Nandyan din si Jolad Santos, dati pong presidente ng PAMAS Award Committee at author ng Vince Remos Classic Book, dating commissioner ng Wikang Pilipino. Nandiyan si Redencio De Leos, mga kaibigan, taga Bicol, media man ng Bicol. Nandiyan si Franco Diocaris, na associate editor ng isang tabloid, Police Files. Iyan po ang ating grupo. Nandiyan din si Leonard Colonel Odonio, PMA Class 64, na rebelde laban po sa corruption at laban sa China, laban sa corrupt na Supreme Court, at lalo tigit kalaban po ng COMELEC. Kasama rin po natin yan. Kawal ng Demokrasya Movement Incorporated. Magtutulungan po tayo upang ito po ay may daos. Gugulatin po natin ang China at Senado
at mga DDS, papakita po tayo ng puwersa, show of force, labanan ng fake news at labanan yung mga Duterte cultists na hanggang ngayon baliw. Kung ikaw ay naniniwala pa, sumusuporta kay Duterte, anti-Filipino ka, pro-Chinese ka, ikaw ay kampon ng duwag na si Rodrigo Duwag Duterte. So, paano po tayo re-respeto ng China? Binabanatan ng China ang atin pong Coast Guard. Nagkahati-hati pa mga Pilipino, nagdidebate kung sino ang kampi kay Tariela at sino pa ang kampi kay sa China. Kaya po tama yung aking pong kaibigan na bumulong sa akin. Mali ang debate mo kay Marcoleta. Sapagkat, paano magkakaroon ng pantay na labanan dito? Papayag ka na magdidebate sa harapan mo, ipaglalaban ng inchik, ikaw ay papagtanggol mo Pilipinas. Abay, tama ka nga. Pag nagkaharap kami, baka sungangain ko na lang yan. Kaya ikaw, Marcoleta, makinig ka mabuti sa akin. Iwasan mo na magpunta o magkasalubong tayo sa mga lugar na pinupuntahan ko. National Press Club, Manila Hotel, at iba pa mga restaurant. Iwasan mo pagka nabalita mong nandyan ako. Sapagkat hindi kita tatantanan. At baka matampal pa kita sa inyong pagkampi sa China. You deserve my palm. You deserve to be slapped. Hindi lang po tayo marunong magmura eh. Sasabihin ko sana, you son of a bitch, wag na lang. Sapagkat mura po yan. Sa English, yan po ay anak ng PUTA. Hindi po kami ganyan. Sapagkat yung mga palamura, mga duwag yan. Mga palamura, mga traidor yan. Ang tapang nasa pagbumura, wala sa gawa. Ayan po ay kabaliktaran ng ating pong paninindigan. Tayo po ay naninindigan at tayo po ay magsama-sama para ipaglaban natin ang ating bansa kahit saan larangan, Senado, sa social media o sa simpleng buhay po natin. Let us ostracize these senators. Ano po ibig sabihin na ostracize? Deadman po natin, huwag natin pansinin. Kayo mga pulis, kayo mga sundalo, huwag ninyo sasaluduhan ang mga Marcoleta, mga Robin Padilla. Tumalikod na lamang kayo, kunyari hindi nyo nakita. O kaya iwasan po ninyo. Sapagkat nabalitaan ko, si Robin Padilla ay nagagalit pag hindi siya nasaluduhan. Ostracize po natin. Huwag nating bibigyang galang ang mga walang kagalang-galang na senators, Chinators, mga kaibigan. Yan po ang ating pong ipapakaramdam sa kanila. Ngayon pa lamang, huwag natin hintayin na darating panghalalan sa natin sila tanggalin. Ngayon pa lang, tanggalin na natin sila sa buhay natin. Tanggalin natin sila ng respeto, tanggalan natin sila ng galang, at tatrabahuin ko na matanggalan sila ng sweldo. Pamamagitan ng pag-resolution po natin na sana suspindihin yung mga Marcoleta, suspindihin yung mga Robin Padilla, mga Cayetano, yan po ating pong paninindigan. Ngayon pa lamang, tanggalin na natin sila sa listahan natin ng mga dapat nating galangin ng mga Pilipino. Lahat ng Chinators, mga kaibigan, sa pangunguna ni Marcoleta, Iglesia ni Marcoleta, at ang hudlom, baboy, haram, na Muslim kuno, hindi naman totoo, Robin Padilla. Ako po ang kawal ng demokrasya, Haji Waldy Carbonell, nagsasabing iniibig ko ang Pilipinas.
China, layas.